Yun, kamusta mga ka-OFW madiskarte at sa mga kapwa Pilipino natin dyan na gusto pasukin ang mundo ng crypto trading. Ito na naman si Jerwin at welcome sa ating channel na OFW madiskarte. Yan mga ka-OFW madiskarte, no? Ang ganda ngayon tignan ng screen natin is talaga nga naman nagtataasan, nagsasabayan ng naman ang mga altcoins tumaas. So yan, sa mga kapwa natin yung Pilipino na gusto pasukin ang mundo ng crypto trading, no, i-download nyo muna yung application na to. At after i-download nyo, panoorin nyo tong video na to hanggang sa huli para malaman nyo kung paano ba mag-start o paano ba makapag-transfer mula sa ating GCash account papunta sa ating Binance account. Ayan po ang itatopic natin ngayon para sa ating mga kapwa Pilipino dyan o kapwa OFW na gusto magsimula sa mundo ng crypto trading. So halika, start na po tayo. Kung nakikita nyo po yung screen natin, ngayon po is maganda tignan, lahat sila is nakakulay green, so means tumataas to ngayon. So for this video, itatransfer na natin yung pera natin papunta sa Binance from GCash. So ayan o, from the start makikita yung screen natin sa bandang kaliwa, may makikita kayo dyang more. Ayan po yung may tabi ng referral, rewards, square, deposit and more. I-click nyo lang po itong more na to mga ka-OFW madiskarte at kapwa natin Pilipino. Ayan, kinilik na po natin yung more at pagka-click nyo po ng more, may makikita po kayo dyan yung P2P. So person to person. Ngayon po is bibili po tayo ng fiat. Fiat is ayun po yung kailangan natin para tayo ay makabili ng crypto coins. So yan, kung nakikita nyo ngayon, no, may Web3 referral P2P. I-click lang po natin ang P2P mga ka-OFW madiskarte. Yan. Pagka-click natin ng P2P, makikita natin dyan na meron sa taas buy and sell. So tayo ay bibili, i-click lang natin yung buy. Yan, buy. So makikita nyo dito na may mga nakalagay na Crypto Joe. Ayan yung mga nagbibenta ng fiat. So sa kanila tayo bibili. So pagka-click natin ng buy, makikita natin USDT, amount and payment. So normally, no, pag bibili tayo ng fiat o magta-transfer tayo ng pera natin mula sa GCash papunta sa ating Binance account, normally ang ginagamit talaga ng karamihan is USDT. Bakit ba USDT ang ginagamit natin? Sa mga hindi pa nakakaalam, no, ang USDT is stable coin po ito. Gumagalaw tong USDT pero onti-onti lang yung paggalaw niya. Hindi kagaya siya ng ibang coins gaya ng Bitcoin, Ethereum at kung anong coins pa man, is malikot yung galawan, napaka malaro yung galawan, no? Pero sa USDT po, steady lang po yung coins na to. So gumagalaw siya ano lang, maliit na galaw lang, hindi kayo maapektuhan sa paggalaw niya. So kaya itong ginagamit natin na pan-transact coins. So yan, i-click lang natin yung payment. So sa payment, makikita natin dyan, no, lahat ng payment modes dito sa Pilipinas. May makikita ko dyan bank transfer, ganyan-ganyan, cash, coins PH, Combo Bank, China Bank. Pero since ang gagamitin natin is GCash. So yan, click natin GCash, click ang confirm. So pagka-click natin na confirm, so makikita natin dyan kung sino ba yung may mga gumagamit ng GCash dito. So ang naunguna dyan is si JSL Crypto Body. So yan, no, makikita natin sa account sa taas may amount. I-click natin dyan, magkano ba yung papadala natin. So sa demo natin ito, i-click lang natin ang 1,000. So 1,000 i-click natin, so mag-iiba ang presyo niyan. So the more na mas mababa ang bibilin mo o ang i-transfer mo, the more na mas mahal yung mabibili mong fiat. So kagaya niyan, kanina 70 plus lang, ngayon naging 56.95 na. So ganito siya kataas. Then mga ka-OFW madiskarte, na bago tayo bumili o mag-transfer, tingnan muna natin mga na completion transaction, no, para talagang hindi tayo may scam. So isa to sa mga safety measure na pwede natin gawin para sa ating sarili para iwas scam tayo, especially lalo na kung malaking amount yung bibilin mo, yung papakulan mong pera. So kagaya nito, makikita mo, no, si Myla, meron siyang trade na 2,802. So malaki-laki na yung 2,802 na yan.
At maganda na rin yan. So sa completion niya is meron siya 95.40 na ano niya, yung na-complete niya na transaction, no? Maganda-gandang ano yan. So ang limit niya is 500 to 35,000 yung pwede niyang i-transact. So sa baba naman makikita mo kung ito is 56.95. So si CryptoBilla mas mataas siya, 57.10. So syempre kumbaga nga sa ano, no, bibili tayo ng mas mura para kikita pa tayo. So ito na tayo, pipiliin natin si Mila, 56.95. So since na-click na natin si USDT, na-click na natin yung amount na pambibili natin, at yung amount, yung ano, yung payment method na gagamitin natin. So 56.95, okay na, na-click na din natin, na-check na natin siya, click na natin tong buy na to. Yan, so nakita nyo fiat, no? So bakit hindi ba crypto? Si fiat kasi maganda ipan-transact para tayo ay makabili ng crypto coin. So kaya most of the time ang ginagamit ng mga nagte-trade is si fiat. So ito na nga, no, lumabas na dyan. Makikita mo yung limit niya is 500 to 32,800 ang pwede niyang i-transact. So ayan nga mga ka-OFW, madiskarte. Ita-type natin dyan. So magkano yung iti-trade natin? So 1,000 pesos. Ang makuha natin is 17.56 USDT mga ka-OFW, madiskarte. So yung 17.56 USDT natin, yun yung worth ng 1,000 pesos. So pag ikinilik natin yan, buy, yan, i-click nyo yung buy. So ito na yung makikita natin dyan. So meron tayong 15 minutes transaction, no? So i-click lang natin to yung natin, ayun nga, sabi niya na do as my number or details, just click make payment. Do not ask my number or details, ano, just click lang daw. So i-click lang natin mga ka-OFW, diskarte. So yan, make payment tayo. Makikita natin pag make payment yan. So Mendoza. So in-screenshot ko lang para ano. So GCash tayo. So GCash ang ikinilik natin si Mendoza 09. Ito yung i-click natin. Ilalagay natin tong number na to dito sa ating GCash para ma-transfer. So 0966 na makikita natin yan, 167, i-copy lang natin yan. So since na-i-copy na natin, pupunta na tayo sa ating GCash account. So teka lang. Yan, at tayo ay ngayon dito na sa ating GCash account. So laman ng pair natin is 1,049, no? Magta-transfer tayo kay Myla. So Send Express, processing siya, sabi number daw, i-copy paste lang natin siya. Ito yun, 167. Magkano ba yung amount na yan natin? 1,000. So yan. So yan, i-click na natin, no? Yes please. Teka lang, no? Medyo 1,000 lang pala yung i-click natin. Tama, 1,000 lang. Okay, click natin. Optional, yes please. Yan. Bakit humingi ng money protection? Hindi man natin kailangan ng money protection. Yan, is sure naman yan. Yan. So yan na, i-click natin 1,000, pupunta kay Mila. So hingi siya lang ng verification code natin. So hintay lang tayo. Yan na, dumating na yung verification code natin. Anong number ba ang dumating? Check natin, copy, then punta tayo rito kay GCash.
Yan, submit na natin. Okay. Then payment done. Okay, screenshot mo yan dahil kailangan po natin ng screenshot. So ngayon pupunta na tayo rito kay Binance account natin. Okay, transaction. So nandito na tayo, i-click na natin tong transfer notify. Yan, makikita natin yan dyan, no? So click natin. Ay done. So yan, i-inform lang natin yung katransact natin na done siya. Then one thing also, pwede rin tayo magpadala rito sa kanya ng photo ng in-screenshot nating pictures ng transaction ng GCash. So yan, isend din natin sa kanya para makita niya na isinend na natin to. Yan, confirm. So makikita niya yan. Teka lang, hindi natin na-send. Okay, na-send na natin, confirm natin yan. Then back tayo. Yan, back tayo dito saan natin. Tapos makikita natin yan, nalalabas na dyan transaction natin. So meron tayo 16-minute releasing. So 16-minute, 14 na lang. So lalabas na yan dyan. Makikita na natin yan pagka lumabas na yung fiat na nabili natin, yung 17 point something. So yan na nga, no, lumabas na yung 17.55 USDT yung na-receive natin. So okay lang natin yan. So okay na. So yan, lumabas na, no. Okay na. At huwag na natin, i-back na natin yan. So makikita na natin yan dito. So yan, nag-back tayo. Back ulit tayo. So nasa ano ba si 17.55 USDT natin. So makikita natin dito yan. Makikita natin laman ng yan, naandito sa funding yan, mga ka-OFW madiskarte. Click natin yan, walang laman niya. Wala pa. Wala pa din, no. Yan, pumasok na sa natin, nasa funding na siya. Kung nakikita nyo, no, 17.55. Ito siya banda, ito. Yan. Ayan yun, 17.55. So ba't ba wala nang laman tong Binance account ko? Kasi nung last na balita nga, no, nabalita na si Binance is ika-close nga ro sa Pilipinas, ibaban. So for the safety, itin-transfer na natin sa ibang crypto exchange. But after mga ilang araw lang, no, ibabalik uli natin kay Binance yon. At itutuloy uli natin yung mga, sayang nga, no, kasi kung kailan tumataas yung market, yung trades, saka naman sumabay to sa STC, wrong timing sila mag-announce. But pa rin tayo, blessed pa rin tayo dahil hindi naman natuloy talaga ni STC i-shutdown to si Binance. At yun ang magandang balita sa ating mga kapwa Pilipino, OFW, at sa mga kapwa natin dyan Pilipino na gustong pasukin ang mundo ng crypto trading. So yan na, pumasok na, ito na siya, nasa ating funding na, no. So yan, nasa funding na siya. Paano ba tayo makakabili ng ng crypto coins gamit itong USDT na to? So yan, mga ka-OFW madiskarte, yan ang gagawin natin ngayon. Paano ba makakabili ng unang crypto coins natin after natin mag-transfer? So yun nga, para tayo ay makabili ng unang crypto coins natin, itong si USDT natin, dapat ililipat natin siya sa spot. So dapat mapunta siya sa ating spot wallet. Lagi pong ganoon ang transaction natin. Once na pumasok na yung pera natin o yung USDT natin, itatransfer natin siya papunta dito sa spot wallet para tayo ay makakapag-transact. So funding is parang siya lang yung ginagawa nating wallet na lapagan ng ating pera, no. But kung gusto mo ipag-transact o bumili ng crypto coins, itatransfer natin kay spot wallet yan. Hindi tayo makakabili ng crypto coins kung hindi natin ita-transfer. So yan, paano ba mag-transfer papunta sa spot wallet? So makikita nyo, deposit, withdraw, and transfer. So si 17.54
USDT, i-click nyo lang po yung transfer mga ka-OFW madiskarte. May kita nyo sa taas, no, funding and spot wallet. So i-click nyo lang yung kulay dilaw na arrow na yan, pagbabalik rin lang natin yan. Sorry, hindi pala natin pagbabalik rin dahil na kay funding nga pala, sorry. So from funding, ililipat natin kay spot wallet niya. So ayan na, at si USDT siya, diba? So kay USDT tayo kasi may pera eh. Pero kung may pera ka rin sa ibang crypto coin, pwede ka niya mamili kung anong crypto coin ang hawak mo at kung anong crypto coin ang may pera ka. So USDT, click lang natin yung max, pero kung ayaw mong i-click lahat yun, pwede din, pero tayo is i-click natin yan. So pagka-click natin, i-confirm lang natin yan, no? Itong transaction na to is wala tong bayad, libre to yung transaction, inter-transaction, libre yan kay Binance gamitin, hindi ka magbabayad. So i-click natin. So makikita natin dyan na wala na dyan si funding. So siya ay nakay spot wallet na. So ngayon naman, no, nakapag-transfer na tayo mula sa GCash papunta rito sa ating Binance account. At yung pinaglapagan ni Binance account na funding, inilipat na natin siya kay spot wallet. So ngayon naman tayo ay bibili ng unang crypto coins natin. Paano nga ba bumili ng unang crypto coins? So yan, nandito na tayo sa spot wallet. So pupunta tayo rito sa trades o sa market, may kita nyo, o dito na tayo sa trade para makita natin ang bibili nating crypto coin. So may kita natin yan, no, nagtataasan nga. So check natin to si Bitcoin o si Ethereum na lang. Check natin si Ethereum, no. So baka bigla kasing titignan natin, o ito tataas pa to si Ethereum. O yan, si Ethereum pwede natin to bilhin. At dito tayo magsisimula kung paano to bilhin si Ethereum. So yan, okay, nandito na tayo. Magkano ang pera natin? May kita naman natin yan, no, mga ka-OFW madiskarte. So i-click nyo lang to si Ethereum. Pagka-click nyo kay Ethereum, punta tayo sa buy. Yan, sa buy. So makikita natin yung balance natin 17.55. So yan, makikita nyo dyan. So dito sa buy, may makikita kang limit dyan. Pag kinilik mo yung limit na yan, limit, market, spot limit, trailing stop, OCO, and algo order. So ang i-click muna natin is limit kasi gusto natin makabili ng unang crypto natin. So ito muna ang gagamitin natin, ang unang crypto. So yan, nakabili na tayo ng crypto. So since tayo ay nakabili ng crypto, bibili tayo ng crypto sa halagang 3,509. Ayan ang magiging price kasi nasa market tayo, mga ka-OFW madiskarte. So kung market ang pipiliin natin, yung current price ni Ethereum, yun ang mabibili natin. Pero kung i-click natin yung market, kung limit yung mabibili natin, ang gagamitin natin, pwede tayo rito maglagay dito sa baba ng limit. May kita yung 3,509. Pwede tayo maglagay ng mas mababang value dyan kung magkano natin gusto bilhin si Ethereum. Sample, gusto natin bilhin si Ethereum ng 3,200, 250.20. Yan, kunyari ganyan ang gustong bilhin natin kay Ethereum. Ganyan lang yung price na gusto natin kasi masyado tumataas. So ilalike lang natin yan, itotodo lang natin yun, no? Yung price natin. Then makikita mo kung magkano yung fees na babayaran mo. So yan, pag once na si Ethereum is bumaba ng 3,250, may hit niya yan, automatic po yan, magti-trigger yan, bibili po yan sa halagang 3,250.20. Pero habang hindi niya na-hit yan, hindi niya, yung pera mo is naandyan lang yan, hindi mababawasan yan, hindi madadagdagan yan, is nakaabang yan para sa pagbili kay Ethereum. So ayan yung gamit ni limit. Pero kung kay market ka naman, kung ano yung market value na yung current price, pag itinodo mo yan at once na i-click mo yung buy, automatic niya yung current price ang mabibili mo. Ayan ang gamit ni market. So regarding about dito kay stop limit, kay trailing stop, OCO at algo order,
iyaan natin yan, ipapaliwanag natin yan sa mga susunod na videos natin. So yan na nga, no, si 3,500 9.13 sa market. So syempre mataas na yan kung bibili natin yan, medyo ano tayo dyan. So dito lang tayo, gagamit tayo ngayon ng limit. Kay limit lang tayo. So paano ba gawin yung limit? Ito, kung sakaling gusto mo bumili at ang alam may may yung sa tingin mo bababa bigla yung presyo ni Ethereum, gumamit ka ng limit at abangan mo siya. So abangan natin sa presyo na 3,000. Tingnan muna natin yung chart. Yan. So makikita natin yung pinaka highest niya, 24 hours highest price niya is 3,528, at ito na nga pumalo na yung 3,513 ni Ethereum. So yan na nga, makikita na nga natin yung so pupunta lang tayo kay limit, aabangan natin yan. So abangan natin bumaba si limit sa presyong natin 3,250.20. So yan ang natin, pag ikinilik natin to doon na natin yan. Pag ikinilik na natin to si Ethereum, si buy, automatic yan, mababay na natin. Meron na tayong open order. So i-click natin yung buy. Is more than 5% away from the test market price. So more than 5% away daw mula dun sa market price yung presyo na natin. So ayan, na-mail tayo. No more reminders within 24 hours. So just click send. Ayan na yung ayan na yung open orders natin. So once maklik to in ni Ethereum, once na maklik, ma-hit niya yung price natin na 3,250, mapupunta na siya sa ating wallet. Automatic siya, mapupunta na siya sa ating order. So ayan na, meron na tayong nabiling crypto coin pag na-hit niya yan. So far, maghihintay tayo hanggang sa bumaba yung presyo ni Ethereum. So ayan ang gamit ni limit. So mga ka-OFW madiskarte, sa susunod naman natin yung itatopic natin tong stop limit, trailing stop o CO at algo order. So sa ngayon, ito lang muna ang videos na i-share natin sa inyo para sa ating mga kapwa OFW at kapwa natin Pilipino na gustong pasukin yung mundo ng crypto. So yan, sana makatulong to sa inyo mga ka-OFW, sa mga baguhan dyan na gustong makapasok at gustong maka-extra habang tayo ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Alam natin na mahirap ang buhay dito. Alam natin na ang crypto is pataas siya, hindi pababa. So dapat lang pag-aralan lang muna natin, do your own research pa rin, para hindi rin tayo magoyo ng ibang tao, kasi alam natin marami ring scammer sa mundo ng trading o ng crypto. Marami rin na scam diyan, kahit yung magagaling at yung mga mayayaman ng mga batikang na rin na crypto trader, marami pa rin na scam diyan. Pero para sa ating mga baguhan, na kagaya ko, baguhan lang din, is start lang muna tayo rito sa limit at market. So ito lang muna yung madadaling natin, pasukin. Huwag muna tayo pumasok sa mga advance. At ingat-ingat din tayo sa mga nakaka-chat natin. Biglang may magsisend sa inyo ng mga Telegram, ng mga WhatsApp na sila daw ay ganito, kakaibiganin kayo. So ingat-ingat lang muna tayo pag tayo ay nakapasok na sa mundo ng crypto trading. So yan ang payo natin mga ka-OFW madiskarte, Pero bago ang lahat, huwag nyo kalimutan mag-like, comment at subscribe sa ating channel mga ka-OFW madiskarte. Supportahan nyo lang ang ating channel at baka sakali makatulong tayo sa ating mga kapwa Pilipino, kapwa OFW na gustong kumita ng extra. So hanggang dyan na lang po muna uli. Maraming salamat, magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. God bless po.